doon sa dagat ng apoy. Kaya, tayo ay pinapalalahanan ng salita ng ating Panginoon doon sa mga makasalanan, na ibig sabihin ng makasalanan, hindi pa sila nagsisisi ng makasalanan, hindi pa sila nagbabalik loob sa Diyos, at hindi pa nila tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Yung po yung tinutukoy dito makasalanan. Nasabi rito, agawin natin sila. Judas, di ba siya si Judas? Kaya yung pag-evangelist natin, sinasagot natin o inaagaw natin ang mga tao na pupunta sa impyerno. Kaya dapat alam mo, ang kalagayan ng tao na wala pa sa ating Panginoon, alam mo, pag namatay ang taong yan, ang kanyang destinasyon ay walang iba kundi ang impyerno. Kaya tayo nag-i-evangelize. Amen? Okay? Hallelujah. Kaya nga sabi rito, ito ay pag-uusap. Amen? Evangelism, ito ay pag-uusap na kung saan, kung susundin natin ito, lalago ang Diyos. Naniwala mo ba kayo? Pag ginanap natin, sinunod natin ang pag-evangelize, ginanap natin, hindi katakatang lalago ang simbahan. Sino gusto lumago ang Diyos? Amen! Amen? Lahat, naalam ko, na mga mananampalataya, siya ay nagdanais na lumago ang Diyos. Amen? Hallelujah. Okay? Kaya nga ito pong evangelism, ito po ay, ang sabi nga rito, kailangan gawin. Ito ho ay isang demand. Demand na work sa lahat ng mananampalataya. Dapat alam yan ng mga mananampalataya. Kaya sabi rito, kapag ikaw ay nag-evangelize o lahat ay mananampalataya nag-evangelize, maiwasan yung sa Diyos yung pagiging mga spectator na maiwasan yung maging tagapanood lamang. Amen? Maiwasan yung magiging tagaupo lamang. Kasi lahat ay nag-evangelize. Amen? So, ang ating pong tema, nais kong talakay sa inyo, patungkol po sa evangelism. Yan. Okay? Kaya sabi pa rito, sabi dapat ang mga mananampalataya ay ma-involve. Bawat membro ay dapat ma-involve sa larangan ng pag-evangelize. Lahat pa lang. Okay? Hindi lang ay tinawag para mag-aral. May po ba? Pero tayo lahat ay tinawag para mag-evangelize. Amen? Kaya, ang sabi dito, kailangan na, kasi nga kapag ang mga mananampalataya ay na-involve sa larangan ng evangelism, nakitigil na yung pagiging spectator ng isang mananampalataya sa church. Lahat ito ano ay iba? Yan ang tanong sa ating pong tinatalakay. Paano natin magagawa ang gawain ng pag-evangelize? Paano? Meron akong apat na bagay na ipakita sa inyo o sabihin sa inyo kung paano natin magagawa ang gawain ng evangelism. Number one, nasabi doon, let's preach the gospel. Amen? Ano po ba ang gospel? Sa pag-aaral natin. Alam na ba ninyo ang gospel? Ang gospel po, kaya misa pag binasa, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Di ba? Pag binasa na ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, ito po ang mabuting balita mula sa ating Panginoon. Ang gospel po, batay po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4, ito po ay, ang sabi nga, ang nagsasaad na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga makasalanan. Asahin pa nun, ayon sa kasulatan. At si Kristo ay inilibing
at nabuhay na muli ayon sa kasulatan. Ito po yung mabuting balita. Ito po yung ating dadalhin sa mga tao na mabuting balita na kung saan sasabihin natin sa mga tao na si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan, si Jesus ay nagliligtas sa mga tao ng kasalanan, si Jesus kung paano ang ating Panginoon na buhay na magmuli sa mga matay, na hindi naman ang tao ay pwedeng makalakad sa panibagong buhay dahil sa ating Panginoon. Amen? Kaya tayo hindi na tayo yung nag-New Year resolution. Diba? Meron tayo. Pero meron pa rin, merong biblical na New Year resolution na kung saan pagpapasya sa araw na ito na ikaw ay mag-evangelize. May nabasa ko doon sa FB na kapag ka ikibangangako, huwag ka mangangako kung hindi mo tutupurin yung kung ipinangako. Jeremiah, makita natin. Ang sabi doon, kapag tayo nangako at hindi natin tinupad yung ating pangako, ang sabi doon sa Jeremiah yun, hindi ko lang bumuk natin, ang sabi doon, galit na galit ang Diyos. Nagdahan pala ang Diyos, ano? Pagka tayo nangako, tapos hindi natin tinupad yung ating ipinangako para sa ating Panginoon. Amen? Kaya sabi ito, at wala nang mas mabuting balita, wala nang mabuting balita, kundi ang gospel. Amen? Ang gospel ay mas mabuti kaysa maibulog ka sa gawain sa ating lipunan. Amen? Ang gospel ay mabuti kaysa ikaw ay ma-involve sa politikal na kalalagayan ng sitwasyon. Amen? At ito yung mga nagiging handang sa pag-evangelize. Maraming mga Kristiyano, manampalataya, na involved sa mga political, sa mga social na gawain. At dahil nakaligtaan nila yung mandate ng Panginoon sa atin sa patungkol sa pag-evangelize. Amen? Kaya sabi dito, kailangan nating ipag-aral ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating buhay at ng ating panalangin. Hindi sapat yung makita sa ating yung ating buhay maayos. Amen? Kailangan pa rin nating sabihin sa iba. Amen? Ng ating mga labi. Kaya sabi ko, paano natin ipinahayag na si Jesus ay ating Panginoon, kinakailangan din naman natin ipahayag si Jesus sa iba. Amen? Okay, meron tayo na marami para dapat tayo ipahayag. Hindi pa rin natapos na ipahayag na yung mga labi na si Jesus ay yung Panginoon at susunod ka, kailangan pa rin pala nilang pinahayag mo na si Jesus ay yung Panginoon, kinakailangan ipahayag mo rin o ipakilala mo rin si Jesus sa iba. Amen? Ipakilala mo si Jesus sa iba na wala pa kay Kristo. Parang pangalan natin, Panginoon. Hallelujah! Kailangan ipag-aral. Yan. Nasabi rito, sa mga pulpito, sa bawat lugar, at sa ating mga kaklase, sa ating mga katrabaho, kailangan pala doon natin dadalhin ang mabuting balita sa ating lugar. Kaya alam niyo po itong church na ito, natayo dito sa Tungko o barangay Tungko sapagkat mayroong purpose ang Panginoon sa lugar na ito na Tungko. Amen? Ito po mga senior na ito, katulad ko. Taga-Tungko yan. Kung hindi niyo po alam, si Tatay Tinoy, napakaraming pamilya dyan sa Tungko lang yan. Amen? Na kung saan, doon tayo inuutos sa pumunta. Pamilya po, marami. Diba? Marami talaga eh. Kaya maraming malaking pamilya na kung sisira natin, ang guys ko po sabihin kung yung pamilya niya, mga may talim na yan. Yung ibalaan ay
na doon sa ibang church. Pero arabihay na tanim na hindi dadalo, pero may tanim naman na salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon at tayo pinisisi ng Itabay Dinoy. Sabi niya, kaya siya dumalo sa edad na magwa 100 years na. Nami-miss niya tayo. Kasi sila naman ay dati talaga nadalo ito. Amen? Kaya nakita ko, kung mag-i-evangelize tayo sa kanilang tahanan, bahay-bahay ang mga anak niya, magkakapit-bahay. Doon pa lamang magkaroon ng Bible study. Alam niyo po yung Bible study, yan yung tools natin bilang pag-abot sa mga tao na wala pa sa ating Panginoon. Bible study. House to house. Amen? Door to door evangelism. Pakikipag-usap ng pag-isahan at yung napakadaling gawin kahit sa mga katrabaho mo, kaklase mo, kapitbahay mo, napakadali gawin yung napakasimpleng evangelism. Amen? Simple lamang. Baka minsan sa inyong mga katrabaho, kaklase, hindi niyo pa nasasabing, kapatid, alam mo bang mahal ka ni Jesus? Oh. Kayo ba mga estudyante natin dito? Yung bang mga kaklase niya, kasabihin niyo na mahal kayo ni Jesus? Oh. At naipakilala naman ninyo si Jesus sa inyong mga klase, sa inyong mga katrabaho. Naipakilala mo na ba si Jesus sa inyong mga katrabaho? Tayo ay may pananagutan. Amen? Lahat tayo ay mayroong pananagutan. Naalala ko pati yung isang kwento ng pastor na nakasakay daw niya, kakilala niya sa bus. Ang tagal nilang, siyempre, matagal na bibiyahe, nag-uusap sila. Pero nagkaroon siya ng desire na bahaginan yung kanyang kasama doon sa bus na yun. Pero alam mo, ang sabi nga niya, sa tagal-tagal naming magkasama at kumukwentuhan, kahit naroon yung desire ng puso niya, na share niya, ay hindi nun bumbat o ba itong kanyang kasakay na ito, hindi niya na-share. At pagkatapos ilang panahon lamang namatay. Kaya todo yung kanyang konsensya. Amen? At alam niya na siya meron mga nakutan doon. Amen ba? Kaya tayo lahat, ang sabi nga, may pananagutan. Ang sabi nga sa Ezekiel chapter 3, kapag hindi natin kasabihan yung makasalanan at sila'y hindi natin sinabihan na magsisi ng kasalanan, ang sabi doon, sisingilin sa ating dugo, sa ating mga palad, kung ang mga taong yun ay namatay na hindi natin napagsisi ng kanilang makasalanan. Naintindihan niyo po ba? Bilang mga bantay ng Panginoon. Amen? Bilang mga disipulo ng ating Panginoon, meron tayong pananagutan. Amen po ba? Hallelujah. Purihin natin Panginoon. Kaya sabi doon, maraming na involved sa mga ibang mga gawain at dahil doon nakaligtaan nila ng kanilang sabihin nila ang mga bagay patungkol sa ating Panginoon. At yun po yung mga nagiging mga hindrances. Amen? Sa buhay. Bakit hindi natin may share ang Word of God sa mga hindi manampalataya. Kaya nga sabi pa rito, kailangan natin ipangaral sa makita ng ating panutoo. Hindi lamang pala yung pagsasabi, kundi tayo pala ay sa ating buhay pala, sa ating pagpatutuo sa buhay, ito po ay isang napakagandang halimbawa. Amen po ba? Naalala ko sabi ni Pablo, tayo yung buhay na salita. Amen? Tayo yung buhay. Kung ano yung makikita doon sa banal na kasulatan, makikita sa atin ito. Na dapat ay mag-reflect sa ating buhay, sa ating patutuo, kung ano nga ba ang naging bunga ng ating paglilingkod. Amen? Nasabi na tayo ay buhay na salita. Kaya yun po yung number 1 na dapat nating gawin pa, ang sabi rito, para magawa natin, let's preach the gospel. Pangalawa,
let's plead with sinners. Yan. Hallelujah. Kaya sabi rito, hindi natin dapat kalimutan ang mga makasalanan ay pupunta sa eterno. Diba? Kaya kinakailangan sabi nung kanina ay sagapin. At ngayon, dito makikita natin sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na kung saan ay hindi pa tinutupad ng Panginoon yung kanyang pangakong pagbabalik, kundi binibigyan pa ng Panginoon ng mga tao ay magsisi ng kasalanan sapagkat ayaw ng Diyos na ang bawat isa ay mapahama. Amen. 2 Peter chapter 3 verse 9, sa ibang verse na yung natin. Hindi pa pala, yun pala yung dahilan kung bakit hindi pa tinutupad ng ating Panginoon yung kanyang muling pagbalik. Nais ng ating Panginoon, bago siya bumalik, ang mga tao ay masira na salita ng Panginoon, makapagsisi ng mga kasalanan upang sila ay hindi mapahama. Amen? Hallelujah! At katulad po na sinabi ko po sa inyo kanina, ang mga hindi ligtas, ang hindi manampalataya, pag namatay sila, ang kanilang destinasyon ay sa impyerno. Sino po ay niwala? Kaya, sa ating pag-share, sa ating panghihikayat, dapat, alam mo, itong taong iyong sinisiran, pag namatay, ay pumunta sa impyerno. Amen? Hindi namin dapat alam natin ang kalagayan ng mga taong wala sa ating Panginoon, spiritual death. Spiritual patay. Ibig sabihin, ang tao, kung kaya napakahirap mong higayatin na mapabalik loob sa ating Panginoon dahil ang kanilang espiritu ay patay. Walang kamalayan. Amen. Kaya tayo, sa ating pag-share, tayo nagpapabulat doon sa kanilang spiritual eyes. Amen ba? Amen. Dapat alam natin yun. Spiritual, ang sabi doon, death, spiritual drive, spiritual, bulat, spiritual. Yun ang kalagayan natin. Kaya ito yung mga kinakaharap natin sa ating pag-share, pag-aakay. Kaya nahirapan tayo, kaya talagang pangunahin dapat natin gawin para maagay natin ang mga tao yan. Kinakailangan mayroon tayong marugdog na pananalangin para sila ay makawala sa bitag ng diablo. Dahil ang mga wala sa ating Panginoon, nasa ilalim ng kapangyarihan, nasa ilalim ng pamahala, nasa ilalim ng espiritong namamayani sa libutan ito na walang iba kundi si Satanas. Amen. Sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya na, mahirap bukatin yan. Dahil meron ditong spiritual na labanan. Ano ba kayo doon? Kahit nagpe-pray natin, kung sa ating sarili na hindi natin kaya. Amen po ba? Amen. Ang tungkulin lang natin mag-share. Amen. Bahala na ang Diyos. Pagkatapos natin magawa yung ating parte, ipagkatiwanan na sa Diyos na Diyos ay siyang kumilos. Amen. Amen. Magbago, sabi nga, magpalaya sa mga taong nabibihag, at makakilala sa ating Panginoon. Kaya, merong spiritual warfare. Amen? Amen. Kaya, bago tayo mayo, inuuna natin muna ang prayer. Amen? Amen. At marami pa rin mga Kristiyanong gumagawa ng prayer and fasting. Amen? Dahil para tayo maging, sabi nga ay, samahan ng ating Panginoon sa ating pong pag-ministeryo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi rito, ang krus ay nagpapahayag ng pagmamalasakit ng Diyos sa mga makasalanan pupunta sa impyerno. Di ba? Ang krus ay pagpapahayag
ng pagmamalasakit o pagmamahal ng Diyos sa mga tao na pupunta sa impyerno. Kaya, yun po yung kanyang ginawa doon sa krus. Mahal ng Diyos ang mga tao makasalanan. Pero nais ko lamang sabihin sa inyo, kailanman ang hindi minahal ng Diyos sa mga tao ay yung kasalanan na ginagawa ng tao. Yung mga bagay na yun, kailanman ay hindi mahal ng Diyos. Amen? Amen po ba? Okay, nagkakaintindihan tayo. Ano, kaya nga sabi rito, sabi nga dito sa larangan ng pag-evangelize, ito ay, ang sabi nga ay madalian. Arrogant. Ang pag-evangelize ay arrogant. Ang sabi nga sa verse 2 ng ating teksto ay, ipangaral mo ang salita ng Diyos na papalo man o hindi. Arrogant yan. Kaya pag alam mo, ang nais ng Diyos sa iyong buhay, hindi ka magiging taga-upo lamang. Hindi ka titigil. Amen? Dahil ikaw ay meron kahabagan doon sa mga taong pupunta sa impyerno. Isipin mo yung kasama-sama mo. Amen? Nakakahawa. Pag sila'y namatay, hindi sila ligtas. Ang kaligtasan naman ay hindi sa makita ng mabuting gawa. Amen po ba? Efesos 2 verse 8. Hindi siya mabuting gawa upang ang sinuman ay walang magmalaki. Amen. Ang kaligtasan, ito ay biyaya, gifts. Amen. At matatanggap lamang ng tao by faith. Amen po ba? Hindi sa mabuting gawa upang ang sinuman ay hindi magpapuri o magmalaki. Kasi kung ang kaligtasan yung magagawa, maraming magmamalaki sa taas, maraming magyayabang. Ay, kita mo naman. Kita mo naman, Lord. O, di ba? Ano na? Sabi doon, hindi sa mabuting gawa upang ang sinuman ay magmalaki. So, last ko sabihin sa inyo, ang mabuting gawa ay kailangan lamang na ikaw ay mayroong pananampalataya at ikaw ay naligtas. Ang pananampalataya ang makakapagligtas, hindi yung mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay kasundaman ng iyong pananampalataya. Amen po ba? Bunga lamang na ikaw ay naligtas. Tari pa mo ba kayo? Yes. Amen. Hallelujah. Palakpakan niya natin ating Panginoon. Kaya, ito'y malimit natin mapakinggan eh. Amen? Ang sabi, madalian. Until, kailangan ito yung maging priority. Ano ba ang priority ng Kristyano? Magpayaman? Maging sikat? Ang priority ng Kristyano ay humayo. Amen? At maghigayat ng mga taong wala pa sa ating Panginoon. Kaya, dapat magkaroon tayong priority. O, maaaring ngayon, sa ating pong buhay, napakarami yung priority sa buhay. Ang tanong, ano yung mga priority ninyo sa inyong buhay? Amen? Priority ba niyo yung Matthew chapter 6 verse 33? Ano siya sabi doon? Seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang kanyang katuwiran, ang kanyang kalooban, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag. Sabi, unahin natin. Unahin natin ang Diyos. I-priority natin sa ating buhay kung ano yung priority ng ating Panginoon, laging dahilan ng kanyang pagparito. Alam niyo, ang evangelism, pag-evangelize, ito'y malapit sa puso ng Panginoon. Bakit? Ang Panginoon na parito dahil siya po ay nag-evangelize. Amen? Pwede naman siya hindi mag-evangelize. Amen? Pero dahil lang sa gusto niyang tuparin ang kalooban ng kanyang amang nasa langit, nag-evangelize ka. Nais ko rin sabihin sa inyo, yung pag-evangelize, yan ay kalooban ng Diyos para sa inyo. Amen? Nais ko ulitin, ang pag-evangelize, ito ay kalooban ng Diyos para sa inyo. Sabihin niyo, para sa akin ito. Para sa ating lahat ito. Urihin ng Panginoon, maiwasan na sa Diyos yung mga spectator pagka lahat nag-evangelize.
Hallelujah! Ito kasi, medyo, sabi ko nga, kahit sa mauban, napakahirap na yung mga tao ay mapasunod. Pwedeng magligo-ligo yung nasa church, pero yung lalabas para manghikayat ng kaluluwa, medyo parang mabigat sa kanila. Kasi, siyempre, kahit tayo nasa Christian church na, minsan parang tayo meron parang espiritu na dati nating kalalagay ng manampalataya, sisimba, lalabas. Pagkatapos, walang pakialam lalabas. Hindi ang nangyari, hindi concern sa gawain ng ating Panginoon. Ganun tayo muna eh. Kaya nga may mga Kristiyanong daladala pa rin, yung ganong paniniwala. Hello? Sabihin nyo, wala na dito noon. Wala na dito ngayon. Wala na rin itong tagaupo. Tagapanood. Kundi ang lahat na dito, tagagawa. Tagasunod sapagkat sila ay mga nagnanais sumunod sa ating Panginoon. Amen? Kaya kung paginiwala na tayo lahat ay ahayo. Hindi kataka-taka. Sa taon 2026, maging doble ang bilang ng mga nadalo sa lugar na ito. Amen? Alam niyo ba, kinatailan ng Panginoon sa ating paggawa, pagkilos? Dahil yun ay pinaprovide ng Panginoon ng lahat. Ipinrovide ng Panginoon ang kanyang salita, ang kanyang Holy Spirit. Amen? Lahat na. Pinaprovide para tayo maging makapanyarihan at maging kagamit-gamit sa ministeryo ng ating Panginoon. Amen? Alam mo, ang Astor isang magandang opportunity na dumating sa ating na tayo ay tinawag ng ating Panginoon. Amen? Hindi lamang tinawag, kundi tayo ay merong mga gagampanan para sa ating Panginoon. Isang magandang pagkakataon na dumating sa ating buhay. Amen? Huwag natin sayang. Huwag natin itong baliwalain. Amen? Pahalaga natin ang pagkatawag ng ating Panginoon. Pahalaga natin kung ano yung nais ng Diyos na dapat natin gawin. Tari po mga kayo. So, bagong taon po kaya. Isa na talaga. Di ba? Sermon ha? Bagong taon na eh. Siyempre. Ganun ang po tayo. Ganun po tayo. Ay handang paturo. Handang sumunod. Kaya nga tayo dumadalo. Tayo ay binibigyan ng mga tools na kagamitan para tayo ay maging malakas para sa ating paglilingkod, lalo higit sa loob ng isang tangkuling 2026 nating aharap. Amen? Amen. Kaya masabi namin isang pastor, kung gagawin natin ito, evangelism, hindi kataka-taka, nalalago ang Diyos. Amen? Kasi lalo na ang sikreto ng paglago ng church, sipag, para bang sa mga politiko, sipag at yaga. Di ba? Sino niwala doon? Ang isang sikreto ng paglago ng church ay sipag. Ang puhunan, para lang kung ang gawain ng ating Panginoon, ang puhunan, sipag. Amen. Yun yung kabayaran. Yun yung kabayaran. Doon sa ating nais. Ano ba? Kaya, hallelujah. Pangatlo na tayo. Bakit napapatagal? Let's perfect the saints. Ephesians chapter 4, verse 12. Yan. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Sabi doon, let's perfect the saints. Amen? Sino ba niniwala na tayo mga santo o kayo mga santo? Pumapayag ka bang ikaw ay santo? Yes. Ayun ang katawag ng Kristyano eh. Sa Bible eh. Iba ng palataya, Kristyano, alagad, santo, banal. Di ba? O hindi tayo, para pag hindi natin matanggap sa ating sarili na tayo mga santo. Amen. Hallelujah. Okay. Ang sabi nito, ang mga santo ay kailangang maging perfect sa
pamamagitan ng mga evangelist, pastor, at mga teacher. Ito pala mga tungkulin ng mga evangelist, pastor, teacher, maging perfect ang member ng church. Amen? Oh. Ang limang ito, apostol, propeta, evangelist, pastor, at teacher, ito po ay, ang sabi po na Ephesians chapter 4, verse 11, ito ay gifts sa Diyos. Sabihin nyo, gifts sa Diyos. May regalo ang Diyos, at ang regalo ng Diyos sa church ay walang iba kundi pastor o teacher. Amen. Amen ba kayo doon? Sa layunin na nagregalo ang Diyos ng pastor, evangelist, bakit hindi sinabi ng pastor, propeta? Kundi sinabi doon ay pastor, evangelist, pastor, teacher. Ito yung magkakatuwang. Kasi ang evangelist, siya yung mangunguna sa gawain ng paghayo. Ang mga pastor naman, ang pastor naman makangalaga. Ang teacher ay, ang kanyang tungkulin ay turuan. Nasabi nga, ang salita ng Diyos, mga instruction mula sa salita ng Diyos na walang labis at walang udang. Kaya pagka ikaw yung teacher, dapat walang natuturo ka lamang, walang hindi susuka. Tama lamang. Walang labis, walang udang. Tama lamang. Amen? At naging namin tama kapag ka puro salita ng Diyos ang itinuturo. Narin pa ba kayo? Nagkakaintindihan tayo. Hallelujah. Sabi dito, bakit kailangan maging perfect ang mga santo? Oh. Bakit kailangan maging perfect ang mga santo? Ay ba niniwala kayo mga perfect? Ay mga santo. Oh. Madaling sabihin nyo, madaling maging tanggapin ako santo, pero yung magiging, ano yan? Binabinagin ko. Maging perfect, ay hindi ako perfect. Pero yung sabihin dito, ang tungkulin na maaring gagampanan o ginagampanan ng mga evangelist, pastor, teacher, ay maging perfect doon sa ministeryo. Sabihin yung paggawa. Amen? Kailangan maging perfect ang mga santo. Amen? Ang sabi niyo, to do the work of the ministry. Amen? The pastor, evangelist, teacher, ang sabi rito, sila yung nagbubuyo sa kanila. Kasi nag-encourage siya, nagbubuyo. Para bang yung nagtutulak sa kanila na humayo. Nagbubuyo. Motivate. Yan. Ang mga pastor, mga teacher, ang nagmo-motivate sa mga membro para maudyukan sila na paggawa ng paghayo sa kanilang ministry. Nakakaintindihan tayo? At yun yung trabaho ng pastor. Magbuyo, hindi itulak. Yung daw yung magbuyo ay kaysa itulak. Parang gano'n na rin yun. Ang dating. Sabihin natin gano'n. Hallelujah. Sabi pa dito, upang sila ay yan. Kung bakit kinakailangan perfect ang mga santo sa ministeryo, ang sabi dito, upang sila ay mag-disciple ng mga bagong convert sa ating Panginoon. Kaya kapag na-evangelize na yan, ipapasa na yan sa pastor, at ang gagawin naman pagkatapos ipasa sa pastor, ipapasa sa mga tagapagturo. Tuturuan, amen, yung mga bagong convert, mga fundamental teaching, masimulang aralin, at gayon din yung kung paano gagawa ang isang mananampalataya sa ministry ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ano pa? Yan. Hallelujah. Okay? Ang sabi rito, sila yung magdi-disciple. Kaya, ito yung
nagkakaharap. Maaaring makapag-evangelize. Nakapag-likom ka na ng mga tao. Kinakailangan hindi basta. Marami kasing nag-i-evangelize, matapos na makapag-evangelize, mapatanggap sa Panginoon. Minsan, ang problema minsan, walang nagpapalo o walang nag-aalaga. Kailangan na mayroong sasabot doon. Amen? Pagkatapos mo masyalan. Para hindi, sabi doon, hindi ba maabulis ba yun? Doon sabi nga yung sinasabi nila. Kaya napakalaga sa buhay ng member ang evangelist, pastor at grower at teacher. Mahalaga sa buhay mo ito. Kayo ay masanay maging perfect sa ministry. Huwag niyong babawalain ang mga ikinalaga ng Diyos. May bakit doon? Mahalaga yan. Dahil itong mga ikinalaga ng ating Panginoon ay regalo ng Diyos para maging matatag, maging matibay ang body of Christ o ang Church. Amen? Hallelujah. Pakailan tayo. Kaya pagka yung may mga discipleship training, sinabi ng pastor nyo may discipleship training, kinakadaluhan nyo. Amen? Amen. Yun ho, ang pagdalo ay pag-ibigay ng instruction. Kung ano yung mga dapat gawin. Nagbibigay ang pastor ng mga instruction sa mga mananampalataya para ang mananampalataya ay mga gawa ng mga bagong kalagay. Kaya sabi ko, go ye and make disciples. Umayo ka at hindi lang masahay o kundi ang kasundoon gagawin mga alagad. At yun naman ang naging mga bagong alagad, gagawa rin naman sila ng bagong alagad. Ay bakit hindi lumago ang Kristiyanismo? Amen? Maraming naging tagasunod. Pagka may mga pagtuturo at merong papahalagahan ang gawain ng pag-ibig. Pangulit na po tayo. Okay. Let's pull the net. Ito yung pang-apat na kailangan para tayo makagawa sa gawain ng Panginoon. Ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 19, ang sabi doon, makita natin, yung makikita natin sa Matthew chapter 4 verse 19, yan yung mga unang mga alagad na tinawag ng ating Panginoon. Amen? Alam ba ninyo yung kalalagayan ng mga unang alagad na tinawag ng ating Panginoon? Lahat sila ay mga mangingisda. Amen ba kayo doon? Okay. At kung sila'y tawagin ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda na mga tao. Amen? Yung pang mga tinawag na ating Panginoon ay sila ba ay nag-atumili sumunod? Nung sabihin ng ating Panginoon, mula ngayon, hindi na kayo mamamalakay ng isda, kundi ngayon ay gagawin ko kayong mamamalakay ng tao. Amen? Lahat ng mga manampalataya ay tinawag para mamalakayan ng tao. Amen? Dapat alam natin yan. Hello? At maaari sa ating buhay, nung tayo tawagin ng Panginoon, iba-iba yung mga kalalagayan natin. Iba-iba yung ating katrabaho. Amen? Pero nung tayo tinawag ng ating Panginoon, at tayo ay tinawag ng ating Panginoon sa ganong kalalagayan, dahil sa mayroon siyang espesyal na ipagagawa sa atin. Amen? Upang ikaw ay makabilang sa kaharian ng ating Panginoon ay ang pag-evangelize. Amen? Kaya kung pag-aaralan natin ang mamalakay ng isda, kailangan
niya ang kailangan niya na makahuli ng isda. Amen. Hallelujah. Sabi nga, maaaring iba-ibang klase ng isda. Ang malaga doon ay makahuli ka sapagkat yun ang kumad ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Maaaring may mga dilis, may mga tambakol, meron mga payat, meron mga taba. Di ba? At alam natin, ang matatabang isda ay yung na-convert sa Panginoon, nakuskus na kasalanan, nakabalintog sa Panginoon. Yun ang matatabang isda. Hindi yung mayaman na convert sa Panginoon na may kakayahang mag-lights. Pero gusto rin ng Panginoon maligtas sila. Amen. Hallelujah. Kailangan, sabi nga rito, kailangan tayo magkaroon ng panahon. Di ba? Kailangan bigyan natin ng panahon ang pag-evangelize para tanggapin ng tao ang ating Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi naman Panginoon pag hindi tinanggap ng tao ang Panginoon, hindi siya katulad ng parang namamalis ang isda, pinahampok na isda. Hindi. Amen. Tanggapin man ng tao at hindi ang ating Panginoon. Ang malimit ko sabihin, hindi mababawasan ng pagka-Diyos, kabandaran ng Diyos, ang tao ang mawawalan sa sandaling hindi niya tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Amen? Hindi mababawasan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ang tao ang mawawalan sa sandaling hindi nila tinanggap ang ating Panginoon. Ang tungkulin lang natin ay sabihan sila. Amen? Bahagi na sila. Amen? At napakaganda, hindi lang basta mabahagi na hindi talagang ma-convert. Amen? Maging tunay ng taong na-convert, ng tunay na pagbabalik loob sa Panginoon, nakaras ng true repentance. Amen? Nakaras ng totoong pagbabago, marami na-convert ngayon, walang tunay na repentance. Amen ba kayo? Nakahalumilo. Ay sa church naman, hindi mo naman kilala talaga yung mga totoong nagbalik loob sa Diyos eh. Dahil ang church ay parang ospital, lalahat namang may sakit. Kaya dito ang church, lalahat din namang may sakit. May sakit spiritual. Amen? Meron mga sakit na tinatamad, tinuturuan dito sa church na baging masipag. Para gumaling ang kanilang spiritual. Amen? Puruin natin Panginoon. Tandaan nyo, huwag kayo magagalit sa tagapangaral. Ang tagapangaral ay gifts ng Diyos sa Diyos. Para magsasabing trabaho lang ito. Diba? At kailangan gawin sapagkat lahat tayo ay magsusulit sa Diyos. Lahat tayo ay meron pananagutan sa Diyos. Amen! Paano mapupuno ng bat? Sabi, let's pull the net. Paano mapupuno ng bat? Amen? Mapupuno natin ang lambat sa pamagitan na talagang tayo meron tunay na pagkikir sa mga tao mapapahanga. Care. Ito yung pinakamahalagang turo sa iyo. Meron kang pagmamahal, meron kang pagmamalasakit. Katulad ng ating Panginoon, ng mga Panginoon bago siya magsuministeryo sa lupay, nakita niya ang kailangan ng tao. Matthew chapter 9, di ba? Nakita niya mga tao, mga may sakit, parang mga tupang ligaw, na kung saan wala nagpapastor na kanilang mga kaluluwa. Amen. Nakita niya, tabag siya. Amen po ba? At higit sa lahat, alam natin, yung mga tao na wala nagpapastor, sila ay mapapahawa. Sila ay nagiging malayo sa Diyos. Amen? Pero sa punita natin, ang mga tao wala sa Diyos, na ilalapit natin sa Diyos sa pamagitan ng ating buhay. Amen? Hallelujah. Kaya sabi rito, paano tayo mapupuno ang lambat? Siyempre, natulad sabi ko sa inyo, tayo ay hindi nagtitiwala sa ating sarili lakas. Amen? Kundi,
maging sa larangan ng pag-evangelize, hayaan natin ang banal na Espiritu ang siyang kumilos doon sa mga taong ating sessional. Amen? Yun namang pag-convert ng Panginoon sa mga tao, yan ang trabaho eh. Ang trabaho lang natin, salitain natin yung nais ng Diyos. Ang pag-convert sa Panginoon, ang pagbalik loob ng tao sa Panginoon, ito ay trabaho ng Holy Spirit. Nakukumbik ang tao sa pagitan ng Holy Spirit. Amen? Sa pagitan ng sineshare mo ang salita ng ating Panginoon sa kanila. Amen? Itong mas maganda na mangyari sa isang tao na na-convert ng ating Panginoon ay nakaranas siya ng kilos ng ating Panginoon. Amen? Kilos ng ating Panginoon, napakalaga nyo kahit sa ating pagkasama-sama. Akala lang natin yung kilos para makonvert ng Holy Spirit, natin sa kilos ng Holy Spirit, makonvert ng tao, kahit sa ating pagsamba. Kailangan tayo ay matouch din nito. Amen? Kailangan maranasan din natin yung kilos, yung presence ng Lord sa ating mga buhay. Amen? At yun, yung magdadala sa buhay ng isang Kristiyano kung paano siya maging mabuting Kristiyano at kung paano siya maging mabuting tagas ni Kristo, yung kilos ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Kaya kinakailangan natin lagi sa ating buhay yung kilos ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, wala kang magagawa pag kahiwalay sa atin. Ano mang gawin natin pag-isikap? Amen? Sa buhay na ito, kung wala yung divine presence ng Lord, wala tayong magagawa sapagkat sinabi natin, Panginoon, paghiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa kahit anong gawin natin pag-isikap. Amen? Tayo ay kamaylaan ng Diyos para Diyos ay makakitos. Amen? Yung bibig natin, bibig ng Diyos para masabi natin kung ano yung pinasasabi lamang ng Diyos sa atin. Hallelujah! Kaya sabi rito, napakalaga na kung saan tayo ay makahuli. Hindi ba kayo nag-expect ngayong taong ito doon sa mga taong kakilala nyo na makakakilala sa Panginoon? Nag-expect ba kayo? Sa ating spiritual eyes, sinong mga tao yung nag-aantay sa inyo para sila ay babahaginan ng salita ng Diyos? O sino naman yung mga taong gusto niyong siran? Kaklase mo ba yan? Katrabaho mo ba yan? Kapitbahay mo ba yan? Diba? Napakarami na nag-aantay sa atin para dumaloy ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya sabi nito, kinakailangan sa Diyos ay isit natin yung evangelism. Kailangan magkaroon ng team. Amen? Kailangan magkaroon ng team. Kailangan sa Diyos mayroong team na pahayo. Ay, ito yung ulang sa Diyos ngayon. Ang gusto ng mga mananampalataya ngayon, laging papasok, ayaw palabas. Diba? Ano sabi mo? Humayo kayo. Gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo at ang kaugnay na ng ating Panginoon at turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Dahil parang nanguli natin tuturuan ay kulang tayo. Kulang tayo sa yahay. Linggo lamang tayo nakikita-kita. Amen? Bisang linggo pa lamang tayo ma-absent sa Diyos. Meron balita ko, walang live stream nung linggo. May mga alam ko rin. O bakit wala kayo live stream? Ay nag-aantay sila. Ewan ko lamang, yung nag-comment ay nag-sermon doon sa atin. Joke lang yan pero totoo lang yun. Patawa yun, pero totoo yun. Biro-biro totoo. Hallelujah. Okay. Hallelujah tayo. Sabi nga,
alerto tayo. Tayo ay, ang sabi ay, maging matalino. Diba sabi na 11:30, ang matatawag daw na matalino ay siyang nakakapag-akin ng kaluluwa. Di ba pasawad? Tawag na matalino ay isang Kristyano na kung siya ay nakakapag-akay. Ay sa kabilang salita, ano kaya yung hindi nakakapag-akay ng mga kaluluwa? Hindi kaya? Matalino rin kaya? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Isa sa atin. Hallelujah. Magkaroon tayo sa pahalagahan natin. Pagkaisahan natin. Diba? Hindi lamang yung pagka mga panahon ng bakasyon, nagseset tayo ng mga evangelism. Ang pag-evangelize, pwedeng gawin araw-araw. Doon pa man sa mga taong nakakausap mo araw-araw. Amen? Pwedeng gawin araw-araw. Minsan nga, hindi inaasahan, parang wala ka sa mood mag-share eh. Minsan nga may mga pagkakataon na nakakapag-share ka rin dahil parang sa ganung sitwasyon, para ikaw ay mag-open ka doon. Diba? May mga pangyayari ano. Na wala ka sa mood, pero nagkakaroon ng mood. Dahil siguro yun yung paraan ng Diyos para tayo ay makapag-share. Kaya laging dapat ay sensitibo tayo. O, kailangan ito siya. Kahit ipagalangin mo lang sa tao. Alam mo ka nalagayan. Malaki ang dating sa kanila pag naipagalangin mo. At sa ating, sa pagbisita pa lamang, huwag kang aalis na hindi mo may pagpepre yung tao yan. Amen? Mayroong dating yan. Sa tingin lang natin parang hindi kita resulta pero may ginagawa Diyos. Meron nangyayari. Amen? Sa ating pag-evangelize, hindi mawala ng kapuluhan. Amen? Merong mangyayari. Merong magandang bunga. Kaya sabi nga siya lalabas na, sabi nga yun nagtatanim ay, hindi babalik na walang bunga. Pag ikinig mo salita ng Diyos, amen? Hindi babalik na walang bunga. Malis sa siyang daang taong kasiran mo, dalawa ang baligtas, may lakad ka talaga sa lanat yan. Di ba? Sa isang daang tao, dalawa lang mga naniwala. Hindi mo talaga lahat na maniniwala eh. Diba? Pero ang nais ng Diyos, ang lahat ng tao ay baligtas. Pero dahil sa makipagkakintuan, sa buhay ng nakakagano, bawat di pa naman. Kaya may nawa sa ating buhay, tayo ay, ang ating mga mahal sa buhay, ay makasama sa pangako sa Diyos. At tayo naman makaligtas na, huwag ay bigipin. Diba? Huwag kang binibigay. Di ba? Bakit na pa yun eh? Tuloy-tuloy lang tayo sa Panginoon. Amen? O, masaya ba kayo? Papuri natin, Panginoon. Sa Diyos, ang lahat ng papuri, pasalamat at kalulukian sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Kasi dadamo sa